nasa ating linya si Miss Jean Nievares. Kaugnay pa rin po na sitwasyon ng mga dam po ngayon. Ay ma'am, magandang umaga. Si Joel Subel, live ka sa DCWB GMA News TV. Ano po ang sitwasyon ng mga dam? Ano ba yung mga dam na binabantayan po natin ngayon? Ngayong 6 a.m., as of 6 a.m. sir, kasalukuyang nakabukas pa rin ang mga dams natin sa Pangasinan. Ito po yung Ambuklaw, Binga at San Roque. At dito naman sa Bulacan, ang Ipo naman ay nag-open din ng isang gate equivalent to 20 cms. Ang San Roque ay naka-open ng dalawang gates nila. Ang total discharge niya ay 500 cms. Sa ngayon po, 4 lang na dam ang nakabukas at ang itong lamesa nga natin ay nasa 80.50 na meter. Na-reach na yung kanyang overflow water level. So nag-overflow na po siya, no? Opo. Hanggang ngayon ba? Madaling araw pa po nag-umpisa. Okay. Sa ngayon po, yung rate ng overflow sa lamesa, kasing lakas ba nung kagabi? Sir, ito ang kanilang rate kasi sir, tuloy-tuloy na po yan. Kasi yung pag once na reach na yung 80.15, hindi na po kontrolado yung tubig. Tuloy-tuloy na po yung pagpapalabas. Pero yung structure naman ng lamesa, sir, hindi biglaan yung pagpapalabas ng tubig. Pagka umapaw ang lamesa, ano mga barangay apektado, ma'am? Ito po yung sa Quezon City, ito po yung sa Fairview. Yung Forest Hill Subdivision, ito po yung along Squirino Highway, yung Capri, Goodwill Homes, at yung Santa Quiteria at Barangay San Bartolome. Sa Valenzuela naman, ito yung Barangay Ligon at yung La Huerta Subdivision along North Expressway. At ang lugar po sa Malabon, ito po yung posibleng maapektuhan pag ang Tulyahan River po ay mag-o-overflow na rin. Ang Ambuklaw, Binga at San Roque, ito pong mga dams na ito, pagka nagbukas po ng pintuan, ano yung mga bayan dyan po sa area ho ng Northern Luzon o Central Luzon ang apektado po rito? Possible na maapektuhan po itong San Manuel, San Nicolas, Tayug, Santa Maria, Asingan, Villasis, Alcala, Bautista, Rosales at ang Bayambang po. Ito po yung sa mga Pangasinan po yan. Area na pwede maapektuhan Pangasinan po yan. Pangasinan area po ito, sir. Anong last monitoring nyo po doon sa mga lugar na binanggit po ninyo? May bahaho ba doon? Sa ngayon po, itong ating Agno River, sir, ito po yung pwedeng mag-overflow na cause ng pagbaha sa lugar na ito ay hindi pa naman po tumataas yung mga water level along po doon sa Agno River natin. Alright. Ano ba ang huling forecast po natin mula po sa forecasting center? Tuloy-tuloy ho pa ang pag-ulan ngayong maghapon? Meron pong paunti-unting pag-uulan, sir, hanggang ngayong hapon. Dahil po yung pag-enhance ng southwest monsoon, hindi naman po siya kalakasan. Ang kalakasan po ay pabugso-bugso lamang, pero meron po tayo mga pag-uunting pag-uulan po. Alright. Jean, thank you, mama. Thank you din po. Magandang umaga. Si Miss Jean Nievares, ang hydrologist ng Pag-asa. Kaugnay pa rin sitwasyon ng mga dam, ang Ambuklaw, ang Binga, San Roque. Ay patuloy pong nakabukas yung kanilang mga gates ng tubig, mga kapuso. Ilang mga lugar sa Pangasinan na maaari maapektuhan daw po niyan. Pero so far, wala pa naman po na monitor na pagbaha po doon sa mga lugar na yon. Ang lamesa ay nandun na po sa automatic na pong nag-overflow po yan magmula pa po kagabi at yung ilang mga lugar na binanggit ko po sa inyo kanina, nililikas na po ilang mga residente po doon ang naapektuhan. Yung area po sa Novaliches, yung area sa Payata, sa Fairview, sa Bagong Silangan, sa Damayan Lagi o sa Damayan, sa Masambong, sa Doña Imelda. No? Ilan mga barangay ang apektado dito po sa pag-apaw naman ng Lamesa Dam. Ang oras natin mga kapuso, 8:51. Double B sa News TV.